The Pod Network Entertainment. O ilagay nyo sa inyong mga bangko yung 13-month ninyo at wag sanang Sa high yield. waldasin, ha? Sa high yield savings account. Yun. High yield. Yung may sasabi mo. interest. Yung may interest. Visit na to. Yun ang tawag doon, high yield. Matatapos na nga lang yung episode. Iinisin pa akong ganyan. Sige na. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. With me right now is my co-host, Zar de los Reyes, ang inyong Upwork expert and career coach. Hello! Zar, ang pag-uusapan natin, ang paborito ng lahat ngayong Christmas season, 13th month pay. Yay! Wala ako noon. Kasi freelancer, Kasi diba? freelancer ako. Oo, for freelancers, okay lang. Kasi mas hawak nyo yung oras ninyo, mas kumikita kayo kung masipag kayo, di ba? Oo naman. Pero for people, mga immortal na namamasukan sa corporate na 9 to 5, 9 to 6 man yan, di ba? Oo. Yung mga taga-TPN, may 13th month pay yan. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before that, like and subscribe to the Underpaid Podcast, leave a comment, rate the podcast, and answer our poll question kasi pinaghihirapan namin yung mga bawat tanong na Yes. depende sa topic ng episode natin. And kung gusto nyo mapanood yung video episodes, sa Spotify tayo and sa YouTube channel ng The Pod Network Entertainment. Follow us in our socials sa Underpaid Podcast, kompleto, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, pati ang Suplado Motors at ako, Stanley Chi. Pati si Zar, meron din dyan sa LinkedIn niya. Tama. Diba? Zar de los Reyes 1. Okay. Zar, kailan ka huling nakatikim ng 13th month pay? Noong 2010. Pero yun yung last pay ko, prorated pa yun. Okay. Dahil September, mga August or September ako nag-resign eh. Magkano yung amount na yun? Yun mo, mga baba lang sweldo ko noon, 30. Oh, Mga 30 something. 30 something. Not bad. Parang 25 nga lang eh. Minsan kasi, 25,000 nga lang yung sweldo ko dati as a trainer oo. Akala ko 30 plus, tapos nakita ko yung payslip ko. Oh my God, 25. Usually, ang 13-month pay, binibigay yan first week of December Mm-mm. or yung after the Christmas party. After the Christmas party. Oo, after the Christmas party which is first or second week of December. Mm-mm. Minsan third week, umaabot pa nga, no? Or yung bago magbakasyon. Kasi sa advertising dati, may 2 weeks kami na bakasyon. Ah, talaga. Yung week ng December, nangyari, last day namin, December 20. Yeah. Or December 22, ganyan, last day namin. Sa January na kami papasok. Ah, okay. Binibigay na yung 13th month doon. Tapos yung ginagawa naming projects pang December, yung pang Valentine's na. Ah, okay. So advance kami pag sa advertising. Ngayon sa network naman, dahil kami, talent, wala kaming 13th month. wala kayong 13th month. Pero sa day job ko, meron akong 13 months. Ano ba day job mo? Well, I host car videos for Phil Coche, di ba? Yung Philcoche, Oo, okay. Kailan binibigay yung sa Philcoche? Depende. Depende. Kasi yung boss namin, di naman Pilipino, mga Vietnamese eh. Oo. So, minsan nadidelay yung 13-month namin. Kalahati yung binibigay. Oo. Okay lang yun kasi yung kalahati, binibigay naman January, di ba? January pa. January. Pero at least, di ba, imbis na magastos mo, yun yung advantage imbis na magastos mo, sa January may pera ka kasi nga, ang mga tao walang pera pag January eh. Oo. And kailangan natin yan pag January kasi yun yung buwan ng nagpapacheck up ka, lahat ng gamot na bibilin mo, binibili mo. Napaka-health conscious naman yan. Syempre, ang December season, yan eh, high blood season yan eh, di ba? Lamon season yan. Usually mga tao, Diba? pinanta-travel. Ano mo ginagawa mo sa'yo? Ikaw, health-related. Ikaw, nag-ano ka? Pag December? Nagpapa-check up. Pag nakuha mo yung 13th month, anong ginagawa mo sa 13th month mo? Depende kung ano yung kailangan kong bayaran. Halimbawa, nung December last year, pinagawa ko yung pustiso ng nanay ko. Ooh. Ganun, mahal yun. So, doon napunta 13 month ko. Ah, okay. Pero 2 years ago, I think, pinambili ko ata ng something eh. Pinambili ko ng something. Dati ako sa mga trips.
Kasi kung kunwari makukuha mo 25,000, ano ba mang makapunta ka sa Baguio, Sagada, yung mga local lang. Pero minsan hindi lang 13-month ang natatanggap natin. Oo. Ako naka-receive ako ng 16-month pay. Talaga. Pero hindi na yan binigay noong December. Oo. Siguro mga Feb, March, ganyan, 16-month Pwede na, pay, no? ganon. Kasi pag kumikita yung kumpanya, sa advertising, yun yung parang perks eh. May 15-month, 14, ganyan, 16. Dati hanggang 17-month pay nga raw nakakatanggap sila. Oo. So, yun. Siyempre, pag kumita kumpanya, dapat sinishare nyo sa mga empleyado. Mga Diba? bonus. Oo. Ako, naka-receive lang ng bonus 1 beses sa freelancing eh. Hindi kasi 1 naman. beses lang. Oo. Ang freelancing naman kasi, dapat naiipon mo yung pera mo para pagdating ng December, may panggastos ka. Actually, totoo nga yun. Oo. Kasi pag nag-freelance ka, medyo mas mataas naman yung rate mo sa iba. Pero dapat rin, masipag ka mag-ipon. Kasi you wouldn't know kung kailan mag-e-end yung contract mo. Hindi mo naman alam kung stable yan, di ba? Or stable yung client mo. So talagang dapat prepared ka. So yung 13th months mo is yung naipon mo for the past year. Or even the government mandated na dapat yung bayaran, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, di ba? Dapat masipag ka kung freelancer ka. So you have to be more cautious. Pero ang beauty nga ng regular job is you get these benefits. And these benefits, well, sasabihin ng iba, naman yan is fixed yan eh. Pero that's the thing eh. It's the stability of having something eh. Diba? Oo. At least you have a regular pay, you have benefits. So that's a good thing about working talaga as a permanent employee kasi you get this sense of stability, which is the 13th month rin. The 13th month pay, since bonus yan, huwag niyong wawaldasin kasi meron naman kayong mga gift bags from your office na Or use it from the responsibly. companies Oo. No? Yung mga kailangan yung bilhin. Kasi baka mamaya, ubus biyaya, yung mga ibang immortal kasi na nakikinig sa atin. Dahil wala ng pandemic, sila, back to normal na eh. Akala nila, sige, 9 to 5 naman, regular yung sweldo ko and all. Sige, magwaldas na, huwag nyo kalimutan, mag-iipon kayo. Kasi, naman. sayang yung hindi lahat ng gamit na gusto nyong bilhin, kailangan ninyo. Pero you also have to spoil yourself. Yeah, You have paminsan-minsan, to di ba? spoil yourself. Regalo nyo sa sarili nyo, pamasko nyo sa sarili nyo, kaya nga nag-ipon kayo buong taon eh. Hindi yung parang, gusto kong bumili ito, bibili nyo kagad. Delayed gratification, i-practice natin yan. Dahil nga, mas importante yung, siguro dahil sa age natin, mas importante na yung health, di ba? Yung mga maintenance na kung meron mang ibang buti. dyan. Naalala ko. Uminom nga pala ako ng maintenance today. Yun. So, sana sa mga immortal dyan, huwag masyadong lamon ng lamon at yung 13-month, tipirin ninyo. Kasi nga, baka mamaya, wala kayong mabunot na pera pag kakailanganin nyo eh. Ako, hindi ko kayo papakialaman kung anong gustong gawin nyo sa 13th months na yan. Basta maging responsable lang kayo, matatanda na kayo, adult na kayo, alam nyo na yan. Diba? Minsan kasi kailangan nating paalalahanan yung mga kasama natin, yung mga nakikinig sa atin na immortal. Kaya nga dapat responsable ka. Oo. So, at madisiplina pagdating sa pera. Responsable at madiskarte. Hindi porket Christmas season at 13-month, may mga nare-receive kayo mga regalo, tutumbasan ninyo yung regalo binigay sa inyo. Pag-isipan nyo mabuti. Yun, kagaya niyan, 13-month ko, last year, napunta sa pustiso ng nanay ko. Hindi ko naman alam na masisira yung So, kamusta naman yung pustiso? Syempre, nung December, pinaayos ko. Siguro mga 2-3 months ago, pinaayos ko kasi nasira yung niya. Hindi ko alam kung anong kinain niya. Naniwala na lang ako na may kinain siyang isda raw. Yung isda, di naman ganun katigas. Nung December rin pala, kidney naman ang nanay ko. Pero hati-hati naman kami ng mga kapatid ko doon at saka inabunuhan ng brother ko. So ito, sa mga immortal dyan. Pero brother ko may 13th months Oo. Hindi nyo alam kung kailan nyo gagamitin, so magtabi kayo palagi. Tama. Importante yung parang isipin nyo mabuti kung kailangan nyo pa talaga isang gamit na yun. Ako, one of the
biggest purchase na ginawa ko this year, kutsyon. Akala ko memorial plan. Kutsyon. Kailangan ko yun. Oo. Hindi, yung memorial plan naman is yung paghahanda mo naman for the future. Pero kutsyon kasi nga, kailangan araw-araw kang tutulog, di ba? Sana man lang 8 hours a day. 1/3 of your life. Mahimbing yung tulog mo. Lagi mong ginagamit yun unless nakikitulog ka sa bahay ng ibang tao, di ba? Pero kung sa bahay naman, at least hindi lang ako yung nakagamit. Ako tsaka si Topper. Oh, Yung kamusta aso ko. naman tulog ni Topper? Di syempre, mahimbing pa rin. Kahit naman anong kutsyon ng bigay ko dyan, mahimbing ang tulog niyan eh. Oo. Yun ang isa sa mga malaking purchases ko. Kutsyon tsaka recliner. Yun, recliner. Kasi para naman, ay hindi pala. Aircon. Bumili ka nga ng aircon. Grabe, Aircon pala, aircon. nagpo-progress na yung mga purchases mo, no? Ngayon ako bumabawi kasi nung mga nakarang taon talaga nagtitipid ako eh. Ngayon ako nakakabawi. Aircon, recliner, kutsyon, and yung parang display lagayan ng mga laruan. Oo. Yung glass display, may ganun na ako. Wow. Yun. Improvement, no? Hindi, nagagawa ko yun dahil... ka talaga, no? Anong tawag no? Nag-upgrade ka talaga, Hindi Stanley. naman, kaya lang kasi, pag magulo yung bahay, mahirap magtrabaho eh. Oo, tama. Di ba? As a freelancer, importante malinis yung bahay. Yung mga yung Marie Kondo na I ganyan. agree with that. Yung Marie Kondo, hindi pa uso, ginagawa ko na yan. Kaya nga, every year, siguro 2 times or 3 times a year ako nag-spring cleaning eh. Oo. Alam naman ng taga nila Jeff yan, tsaka ni Jasper. Ang dami kong donate mga damit, mga sapatos, diba? Mga libro. Marami akong donate na ganyan. So, ayun. Sinusuot ba nila? Si Zeke, nakita ko sinusuot. Hindi naman kasya kay Jeff yun. Hindi naman kasya kay Jeff. Puro si Zeke ata na kinabang nun. Okay? Ikaw, Okay. Zar. Ano Mga nangyari sa'yo? Ayun. Wala naman nga akong 13th month, di ba? So parang sinasabi mo hindi ka masaya. Hindi naman. Oo. Masaya naman ako. Oo. Kaya lang ako kasi ngayon very concentrated ako sa pagkuha ng mga bagong clients eh. Yeah, kasi At saka nga, pag-upskill eh. may Alam bago mo ba kang kliyente eh. Alam mo ba yung pera ko napupunta sa mga connect sa Upwork minsan, tas meron akong monthly sa Upwork. Plus, nag-upskill ako palagi. So, ang ginagawa ko the past year, nag-upskill. Buti nga nabigyan ako ng scholarship eh. Kasi kung hindi ako nabigyan ng scholarship, magbabayad talaga ako for training eh. So, yun ang yun ang investment ko this year. So, kung may 13th month man ako, siguro pinambili ko na yun ng course or whatever. The same way nung nagka 13th months ako dati dun sa Cytel, actually hindi ko nga maalala kung 13th months or nag-loan ako. Nag-enroll ako sa fashion course. O, di ba? Talagang nag-upskill. Basic fashion ng 2010 to Basic fashion design at saka basic pattern design. Yun. So, marunong ako magtahi, marunong ako mag-fashion design. Wala, tamad lang ako ngayon, pero marunong ako. Tapos marunong ako mag-pattern making. Yan. So, ugali ko talaga yon na mag-upskill. Gamitin ninyo yung 13 month nyo sa magandang paraan. Pwedeng pang sarili, pwedeng para sa iba. Or magkaroon ng trip with your family, kahit local lang, kahit it means na magbabas ka lang. Kasi yun ang ginagawa namin before Wag naman pag Christmas season, napakahirap. Oy, alam mo ba na pumupunta akong Baguio before during Christmas season kasama si Basa, nagbabas lang kami. Oh. Well, buti at least nakakasakay kayo, no? Yung mga 23, 24, mahirap umuwi niyan. Ay, hindi ka, huwag ka namang umuwi ng 23, 24, or Basta, 25. I-schedule mo rin naman ang lakad mo, di ba? Ilagay nyo sa inyong mga bangko yung 13 month ninyo at wag sanang sa high yield. Waldasin, ha? Sa high yield savings account. Yun. High yield. Yung may interest. Yung may interest. Wisit na to. Yun ang tawag doon, high yield. Matatapos na nga lang yung episode, iinisin pa akong ganyan. Sige na. High yield. Lagay nyo sa GCash.
sa Maya, lahat. Oh, wag niyong gastusin kasi May savings feature ang GCash, di ba? na ano yan, naiipon yan. Okay, guys? So, there you have it. Sana maganda ang 13th month niyo, hindi na delay tulad nung sa amin dati. Ako hindi na di-delay Diba? so far. Oo, at sa mga 13th month taga ko. TPN, syempre, maganda naman tayo. Mag-Christmas party tayo. There you have it. For Ms. Dardelos Reyes, I'm your host, Stanley Chi, and this is The Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.